bourgeoisie, mercantilismo, national monarchy, renaissance, reformation. What's up mga kachika? Ako'y nagbabalik ang pambansang ninong ng bayan. Ating tatalakayin kung ano ang pagkakatulad at tambag ng bourgeoisie, mercantilismo, national monarchy, renaissance at ang reformasyon. Ating unahin ang bourgeoisie. Ano ang pagkahambing ng bourgeoisie sa iyong barangay, ante? Ang bourgeoisie ay isang klase ng mga business owners. Katulad dito sa barangay namin, halos ang mga tao dito ay may-ari ng mga negosyo tulad ng pagtitinda ng mga gulay, pagtitinda ng baboy, pagtitinda ng mga manok sa palengke. Kimi, sista, ganun pala ang pagkatulad ng bourgeoisie sa iyong barangay. Maraming salamat sa impormasyon. Susunod naman ang mercantilismo. Huy, Sister Kylie, ikaw naman tanungin ko, bakit ka pinapabayaan? Ay, hehe, Kimi lang! Nako, sister, ginaganyan mo na ako ah. Sige na nga, ang pagkakatulad o ambag ng aking barangay ay pareho silang naglalarawan ng organisadong unit ng lipunan. Sila ay may sariling pamumuno o ugnayan sa mas mataas na kapangyarihan. Diba, social ka ate, ikaw na. Ay, bahala ka na nga dyan. Tayo'y dumako na sa national monarchy. Ano ang naging ambag ng national monarchy sa iyong barangay? Ano nga ba na yung ambag ng national monarchy sa aking barangay? Sa tingin ko naman, sister, wala na iambag ang national monarchy sa aking barangay. Bakit? Dahil wala naman kaming hari at reyna. Ngunit may pagkakahambing pa rin ito sa aking barangay. Tulad ng hari at ang punong barangay o mas kilala bilang kapitan. Pareho silang ang pinuno, tagapangalaga, at ang tagapagsigurado na ligtas at payapa ang barangay namin. Shala nyo naman mga sister, more sa OA nyo. Ikaw na lang nga ulit ang tatanungin ko, ate ko. Sawa na ako, sawa na ako. Kiki lang, ang OA mo naman sis. Ay naku, bahala ka na nga dyan. Ang naiambag ng reformasyon sa aking barangay ay napabalik loob niya ang mga tao sa simbahang Katoliko.